Samantala, dahil sa pagkakaaresto ng dalawang Chino na pinaniniwalaang espiya, mas paigtingin pa ang seguridad sa buong Malacanang at maging mismo kay Pangulong Marcos Jr. Tiniyak din ng Malacanang na palalawakin ng gobyerno ang kampanya nito para supuin at hulihin ang mga itinuturing na naniniktik sa bansa. Nagbabalik si Eden Santos. Mas paiigtingin pa ang seguridad sa Malacanang at maging ang seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa dalawang Chinese spies at 3 Pilipino na umano'y nagmamanman sa Malacanang. Nakakaalarma po talaga yung balita na yan at magpagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para po masugpo ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad o ang seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Dahil dito, sinabi ni Castro na pag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hiling ng Chinese national na si Li Duanwang na maisyuhan ng Certificate of Naturalization. Naipasa na sa Senado at Kamara ang nasabing panukalang batas, subalit tinutulan ng isang senador dahil sa umano'y red flag dahil sa link sa Pogo. Sa ngayon po ay hinihintay po natin ang enrolled bill. At ang Pangulo po ay pag-aaralang mabuti ang nasabing enrolled bill. At hintayin po natin kung ano magiging desisyon niya. At pangako po ng Pangulo ay aaralin po ito mabuti bago po ito mapirmahan o kung ito man ay mabivito. So hintayin po natin ang kanyang aksyon. Sa harap naman ng patuloy na pamamayagpag ng Pogo sa bansa sa kabila ng idineklarang ban ng Pangulo, sinabi ni Castro na pag-aaralan ding mabuti ng administrasyon kung kailangang amyendahan ang Executive Order 74. Dahil po ngayon ay nagkakaroon po ng problema ayon sa balita, pag-iigtingin po natin at pag-aaralin pa po natin mabuti kung ano pa ang dapat gawin. Katulad po ng aking sinabi, mabilisan pong aksyon ito dahil hindi po talaga dapat nananatili rito ang mga illegal na operasyon ng Pogo. Maging ang SIM Card Registration Act ay tinitignang mabuti kung dapat amyendahan. Sa kabila kasi ng nasabing batas ay nananatili pa rin ang talamak na scam gamit ang SIM card. But as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially doon sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag po gano'n na nangyari. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapat, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.